kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos gipitin at durugin ng mga aligasyon ng pagmamaltrato, pangingialam sa mga babaeng miyembro, ay tila punong-puno na si Pastor Apollo Sikibuloy sa ginagawa sa kanya ng kanyang mga kritiko. Sa matatandaan, sinabina na siya ng Senado dahil sa hindi nito pagdalo sa ipinapatawag na Senate hearing patungkol umano sa mga bayulasyon nitong nagawa laban sa mga dati nitong miyembro. Hindi umubra ang mga maanghang na pananalita ng pastor at ang pag-iwas nito na dumalo sa nasabing Senate hearing dahil kumakaway na sa kanya ang posibleng paglabas ng warrant of arrest sa patuloy niyang pagmamatigasan. Hindi pa man nasusulba ang kanyang problema sa Senado ay kumakaway na rin sa kanya ang isa pa niyang problema sa Kongreso. Ito ay ang pag-isyu na rin ng sabina sa kanya at kalaunan ay posibleng warrant of arrest na rin sa kadahilan ng nagmamatigasan na rin ito sa Kongreso, kung saan ay wala rin itong balak na dumalo sa kanilang ipinapatawag na hearing para naman pasagutin ng pastor sa mga umano'y bayulasyon ng kanyang umanong pagmamayaring istasyon na SMNI. Kung nag-iisa lang ang senador na may balak bumisa sa Senado kay pastor dahil ang lahat ng miyembro ay ayaw magpakita sa hindi malamang kadahilanan, ay walang pakialam si Senador Risa Ontiveros na solong gigisa kay Kibuloy sakaling dumalo ito. Pero sa Kongreso ay napakarami ng mga kongresistang nag-aabang kay Kibuloy para pagpiestahan ito ng mga kaliwat ka ng tanong patungkol sa kanilang gustong malaman. Punong-puno na si Kibuloy sa mga aligasyon sa kanya dito sa Pilipinas at hindi na ito nakapagtimpi at bumanat na ng mga salitang mas matindi pa sa pinakawalan ng matalik nitong kaibigan na si FPRRD. Pakinggan ng mga banat ni Kibuloy kay Pangulong Bongbong Marcos at sa asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig, hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto nyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Saya, bantayan natin to mga kababayan ko. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga at meron kayong mga drugs na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan.
Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Ngayong nagsalita na si Kibuloy at kitang-kita naman ang frustration sa kanya dahil sa mga nangyayari at dahil sa wala ng kapangyarihan ng matalik nitong kaibigan. Ang tanong, sino pa kaya ang tutulong sa kanya? At ano sa tingin mo ang susunod na mga mangyayari ngayong galit na si Kibuloy? Ikaw, may naiisip ka na bang pwedeng mangyari? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.